Ikinalarma po ng Philippine Coast Guard ang presensya ng 4 na research ship ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Gamit ang dark vessel detection technology mula sa Canadian government, na-detect ng Philippine Coast Guard ang 4 na Chinese research ship sa loob ng ating exclusive economic zone. Ang ocean bed mapping vessel na Xiangyan Hong 33 sa Rizal Reef malapit sa Palawan, ang hydroacoustic research vessel na Xi'an 1 at deep sea research ship na Jianggeng na parehong malapit sa Itbayat, Batanes. At barkong Zhu Haiyun na nasa 170 nautical miles mula Bolinao, Pangasinan. Ikinababahala ng PCG ang barkong ito na isa raw drone mothership o may dalang mga underwater at aerial drone. This time around, 4 siya na sabay-sabay with different capabilities. Nagpadala na ang PCG ng mga barko at eroplano para obserbahan at itaboy ang mga barkong anilay hindi simpleng dumadaan lang sa EEZ. Hindi nila pwedeng sabihin na they're actually exercising just freedom of navigation dahil obviously yung movement ng Chinese research vessel would show na may ginagawa silang research, marine scientific research without the authority of the Philippine government. Ayon sa Chinese Embassy, nagsasagawa ng scientific research ang Jianggeng sa hilagang bahagi ng Pilipinas at dumaraan sa Bashi Channel, habang ang 3 iba pa ay nasa South China Sea para magsagawa umano ng scientific mission. Git ng embahada, lahat ng aktibidad sa paglalayag at pananaliksik ng mga barkong ito ay alinsunod sa international law at mga kaukulang kasunduan, kaya't hindi raw dapat questionin. Bukod sa mga yan, ipinost ng security analyst na si Ray Powell na namataan din ang Chinese Navy reconnaissance vessel na may bow number 797 sa laot sa pagitan ng Bajo de Masinloc at mainland Luzon. Inuugnay ito ni Powell sa mangyayaring balikatan live fire exercises sa North Luzon. Bilang tugon kay Powell, pinuna ng Chinese Embassy ang paglahok ng 17,000 sundalo at paglahok ng Japan sa balikatan. Kung ganito raw ang itsura ng isang defensive exercise, ano pa raw kaya ang itsura kung may escalation o pag-igting ng tensyon? Kapayapaan at stability raw ang kailangan ng rehiyon at hindi block politics at paghahanda para sa komprontasyon. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Bukas ay naasahang i-adapt ng House Justice Committee ang kanilang committee report tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero ngayon pa lang, isang kongresista nagsabing hindi raw sasali sa botohan ng impeachment sa plenaryo. Nakatutok si Jonathan Andal. 2026. Magkikita ulit bukas sa mga miyembro ng House Justice Committee at inaasahang i-adopt na nila ang committee report na nagsasabing may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Justice Committee Chairperson Batangas Representative Jeremy Luistro, kasama sa i-adopt bukas ng umaga ang articles of impeachment. Pagkatapos, ipadadala na ito sa plenaryo para ikonsidera na maisalang sa debate at botohan ng lahat ng kongresista. Pero si Representative Edgar Erice nagsabing hindi sasali sa botohan ng impeachment. Hindi ko sinasabi na walang pagkukulang o pagkakamali si VP Sara, pero sa tingin ko ayoko maging parte nitong moro-moro na ito na labanan ng mga dinastiya at hindi naman talaga ito sa pagsusulong ng accountability, hindi naman ito sa pagsusulong ng governance. Sabi ni Erice, personal na desisyon niya ang hindi pagsali sa botohan ng impeachment at hindi ito desisyon ng kinabibilangang Liberal Party. Iimupin ko sila na huwag kaming sumama sa Marcos, huwag kaming sumama sa Duterte, maglagay kami ng kandidato namin. Noong April 29, 53 kongresista ang bumoto para sabihing may probable cause para ma-impeach si Duterte. Sabi ni Erice, marahil may dilema ngayon sa mga kongresista kung paano boboto sa impeachment. Tinatansya yan ng mga nakaupong congressman, ano ba mas makakabuti sa akin? Self-interest over national interest. For example, yung mga nasa Mindanao, siyempre apektado sila nung backlash. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Luistro kaugnay sa pahayag ni Erice. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Isa ka ba sa mga tila tinatamad kumilos tuwing tag-init? May paliwanag dyan at may paalala ang mga eksperto. Alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Fun under the sun ba kamo?
Para sa ilang rider na normal mababad sa araw, extra challenge ang gumalaw kapag napakainit. Parang pag kumilos ka, parang hindi ka komportable. Parang gano'n yung sarili mo, parang nakakatamad talaga gumalaw. Pero kailangan bumiyahe kasi para sa anak ko Nilalabanan ko na lang po. May ibang mas pinipili ang staycation dahil kahit paglabas lang, kinatatamaran pa. Yung iba nasa bahay na lang po, nasa aircon. Kesa naman po lumabas, magbabad sa initan. Nangyayari talaga ang pagiging sluggish kapag mainit ayon sa mga doktor. Tawag actually dyan is called summer lethargy. Sa mga warm-blooded creature gaya ng mga tao, natural na aktibo ang katawan para mapanatili ang normal na init sa loob. Pero kapag umiinit sa paligid, mas nagiging aktibo ang katawan. Kapag mainit kasi, yung katawan natin, we need to use a bit of more of energy. Ibig sabihin din nun, mas mataas yung chance ng katawan natin para mapagod. Kaya kung para kang tinatamad o napapagod, paraan daw iyan ng pag-slow down ng katawan. Di ba? Pag ang mga gadget natin naglo-lowbatt, nagkakaroon tayo ng power saving mode. So ganun din yung katawan natin. Pero wag daw ito baliwalain. Kung tila mas irritable ka bukod pa sa ramdam ng katamaran, posible ring senyales ito ng dehydration. Nahihirapan kasing gumana ang utak at katawan kapag kulang sa fluids. Payo ng mga eksperto, laging uminom ng tubig. Mainam din ang buko juice at iba pang electrolytes. Mas mahirap ding mag-digest o tumunaw ng pagkain kapag mainit, kaya better ang lighter meals. Maaari ring maglagay ng cooling towels para ma-relax ang katawan. At syempre, maligo. Dahil ngayong tag-init, dapat cool ka lang. Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Hulikam sa Las Piñas ang grupo ng mga menor de edad na nanggulo sa isang umaandar na jeepney. Kasunod niya naglunsad ng operasyon ng mga otoridad. Nakatutok si Marisol Abduraman. Naloko ko may mga pasahero pa, kawawa na may mga pasahero. Sumampa at pilit na sumakay sa loob ng jeep itong mga nahulikam na menor de edad sa Las Piñas. May hinahablot sila sa mga pasahero. Hinabol din nila ang humaharurot na jeep. Ang isa may hawak umanong matulis na bagay. Ito may ice pick pa yung isa. Saan ba yung mga pulis? May hawak na ice pick. Inaagaw yung kung ano man ang gamit na meron. So, kailangan mas makontrol natin mas maaga. Sabi ng Las Piñas Police, nangyari ito kahapon sa Barangay Almazan 1. Isang minor doon na ice pick, allegedly ice pick. Ang sabi po ay nagdala daw po ng ice pick yun kasi may mga kalaban na isang doon po. Nagsagawa ng operasyon ng Las Piñas Police sa tulong ng barangay kaninang umaga. 8 ang nailigtas, edad 9 hanggang 14. 4 sa kanila ang nakita sa nasabing viral video. Isang minor din dyan, naghihikayat sa kanila na sumama. So, tinanong namin kung anong gagawin nila. Ang nabanggit po nila is, wala naman silang kaalam-alam kung ano yung pupunta nila at anong gagawin po nila. Isa sa mga na-rescue ang 13 anyos sa babaeng anak ni Lita, di niya tunay na pangalan. Isang linggo hindi ko maunin doon sa kasi sobrang tigas ng ulo kasi niyan. Sorry, isang linggong ano po? Doon siya muna sa DSWD. Kukunin ko rin po siya. Ano sabihin ko sa kanya? Wala na pinakikinggan kasi. Kaya yung ganyang ginagawa ng anak ko, hindi ko alam yan. Kasi 13 anyos, babae. Mas mapapariwara ho siya pag nasa labas ho siya. Inamin naman po nung nanay na talagang hindi niya kaya, hindi nila makontrol. Pinamedical check-up ang mga bata. Sabihan po natin yung kanilang mga magulang na i-advise nila yung kanilang magulang, yung mga kanilang mga anak na huwag gumala and bantayan nila yung mga anak nila na hindi naman gagala kasi mapapahamak yung anak nila pag nasa labas and they are easily influenced. Tuloy po ang ating pagroronda sa mga major thoroughfares natin. Tuloy ang operasyon para mailigtas ang iba pang bata, kabilang na ang may hawak umano ng ice pick. Hinihikayat ng pulisya ang mga nabiktima na magsampa ng reklamo para mapanagot ang mga magulang. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 oras. Matagumpay na itinuring ng AFP ang atin ito 4th civilian mission sa West Philippine Sea. Nakapaglagay ng watawat ng Pilipinas sa Pag-asa K2. Yan po'y kahit na may sumunod na Chinese vessels sa grupo.
pagdiriin ni Akbayan Representative Dada Ismula, isa itong malinaw na mensahe na atin ang West Philippine Sea at na dapat ay malaya nakakapunta roon ang mga Pilipino. Namahagi rin ang atin ito coalition ng food at fuel supplies sa mga mangingisda at mga residente sa Municipality of Kalayaan. Break muna from acting ang Kapuso Stars ng sasabak sa basketball game na bida sa arena. Before the game, sabay-sabay munang nag-warm up ang Team Sparkle. Sabi ni Mavi Legaspi, dream come true ang makapaglaro sa arena. Team captain si David Licalco, kasama rin niya sa Team Sparkle ang bestie na si Dustin Yu, pati na sina Paul Salas, Raver Cruz, Will Ashley, Josh Ford at iba pang Kapuso Honks. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan?